Kaya ituloy po natin ang ating pag-aaral. Ang ating pag-aaral ay patungkol po sa ang ating topic is about the rewards of the overcomers. Okay? Ang maggantimpala po ng mga tao at mga Kristiyanong nabubuhay na matagumpay kay Kristo. Okay? Yun po ang inaasahan ng ating Panginoon. At ipinahayag po sa atin sa New Testament ang mga fantastic rewards for living a victorious life in Christ. Kaya ito po'y madalang na ipangaral sa likuran ng mga pulpitong sa kasalukuyan. At tayo po nagpapasalamat sa Diyos na alam natin, ito ay kailangan natin sapagkat hindi lang tayo na nag-a-attend every Sunday, okay? Araw-araw nagbabasa ng ating mga Bible and we thank God for that. Pero meron pong kainatnan ang lahat ng mga bagay nito. Okay? Iyan po ang nais ng Panginoon na inyo pong malaman ngayong maga. Hindi sapat na buksan natin ang ating mga puso pero ito ang pinakamahalaga at pinakapapasimula para tayo magpatuloy, okay? At makapagpasimula sa panibagong buhay at matagumpay na pamumuhay kay Kristo. Kung wala kang kaugnay kay Kristo, napakahirap na ikaw ay makapamuhay na mananagumpay o matagumpay kay Kristo. Kaya ngayong umaga, ang aking dalangin, tiyakin natin na ang ating puso at buhay ay ating inialay, ay nandito sa ating puso, tinanggap ang Panginoon na ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Siya naghugas sa ating mga kasalanan. At alam natin, walang ibang na ang isang tao ay mapatawad sa kanyang kasalanan, okay? Maliban sa kapamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat ipinahayag ng Bible, without the shedding of the blood, there is no remission of sins. Kaya ito pong kaduktong ng pagkapako ng Panginoon, hindi dahil sa makasalanan, kundi sa ating mga kasalanan. Okay? At sa pagbubo ng kanyang dugo sa bundok ng Kalbaryo, nandoon po ang kabuuan ng ating kaligtasan. Yan ay ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kailangan natin nung tayo magpasimula hanggang sa ating pagharap sa ating Panginoon. Ang kapangyarihan ng kanyang dugo ang laging tumatakip at nag-uugas upang magbalik ang kapayapaan, okay, natin sa ating Panginoon. Sapagkat alam ng Panginoon, habang ating tinatak ang buhay dito sa lupa, merong nadadapa, merong nagkakamari, merong pumapalpak, at tinitignan niyo po ang tao ngayon na nagagawa at nangyayari, okay, sa isang tao ng buhay ng isang Kristiyano. Ako po'y halimbawa doon. Pumapalpak, nagkakamali, lahat ng mga bagay na sabihin niyo, the whole 9 yards, sinasabi sa common saying sa Amerika. Okay? Ito po ang buhay ko. Ganun pa man, hindi po ako nananatili. Hindi kayo nanatili sa nakalugma, okay? At nakadapa sa ating mga pagkukulang, kundi tayo ay sumusulong. We are pressing toward the mark, and in between that, pasimula ng ating kaligtasan kay Kristo, hanggang sa hangganan na ating maharap ang ating Panginoon, may tinuturo. At yun ang hangganan ng Panginoon, ay yung mga bagay na kanyang diniposito, okay? At patuloy diniposito sa ating mga buhay, at walang iba kundi yung resurrection life. Yung buhay na muling bumuhay sa Panginoon, ay siyang maghari at umapaw at mag-take over sa ating buhay laman. Yan po nais ng Panginoon. At dito patungo ang lahat ng mga bagay. Kaya ngayong umaga, pinag-uusapan natin ang maggantimpala sapagkat ito po ay nagbibigay sa atin ng motivation kung saan papunta ang Panginoon sa inyong mga buhay. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. Okay? Iyon po ay napakahalaga sa isang Kristiyano. Kahapon po na sa isang psychiatrist kami, sabi niya, a diagnosis is very important. A wrong diagnosis, malaking pagkakaiba. At kung mali ang diagnosis, okay, sa ating kalagayan, ang mangyayari po ang direksyon ng ating mga buhay ay hindi po maganda at walang katiyakan. Kaya ngayong umaga, alam natin, nasa tamang direksyon tayo sapagkat ang ating buhay ay nakasentro lamang sa ating Panginoong Kristo at sa mga bagay na nais ang gawin sa ating mga buhay. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! So, sinasabi po sa Matthew 16 verse 27, can you flash that? Dito ating makikita ang maggantimpala at dito sinasabi ng Panginoon sa Matthew 16 verse 27, for the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels, and then He shall reward, take note, at kanyang gagantampilahin, okay, He will reward every man according to his works. Now,
sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kalwalhatian ng kanyang ama, nakasama ang kanyang mga anghel, at kung magkagayang bibigyan ang bawat tao, maging Kristiyano o hindi, ayon sa kanyang mga gawa. Yun po, tandaan nyo, sang-ayon sa inyong mga gawa. So yun po maggantimpalang ito natin pinag-usapan, we view them as present opportunities. Paulit-ulit ko, no? Na ipinapaayag ito. We present them as present opportunities for growth in resurrection life. Kung ating babanggitin maggantimpalang ito yung mga oportunidad, habang pinag-aaralan natin, oportunidad yan para yung buhay na muling bumuhay sa Panginoon, okay, ay nasa inyo, ang nais po ng Panginoon, ay yan po ay patuloy na lumago. Gaya na natin pinag-usapan, it is just like a seed, isang buto, isang binhi, okay? Hindi mananatiling binhi, okay? Yung buhay na yon, kailangan po dinidilig, inaalagaan, ginagambol ang puso natin, okay? Ang lupa ng ating mga puso, para po very conducive para sa isang binhi na siya po ay patuloy na lumago at maging puno at magbunga. Yan po ang inaasahan ng Panginoon. At present opportunities for attaining full union with the Father through Christ. Yan po ang ating target dito, no? Hindi lang pinag-usapan, malaman yung maggantimpala natin, pagharap natin sa harapan ng luklukan ni Kristo, yung judgment seat of Christ, okay? Pero, ginagawa din ng Panginoon, oportunidad na tayo po ay ating matamo ang ating pakikipagpisan, okay? Sa Ama, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya, ito pong ating napag-usapan na, no? The list includes some of the rewards to the overcomer that are set forth in the book of Revelation. Okay? Ito po ang nakatala sa aklat ng Apokalipsis o paghahayag. Napag-usapan natin yung unang reward to eat of the tree of life that's in the midst of the paradise of God. Yun po nasa Revelation chapter 2 verse 7. Now, pangalawa, to be given a crown of life. Nasa chapter 2 verse 10. Okay? At number 3, napag-usapan natin, to not be hurt of the second death. Na hindi po tayo masasaktan sa pangalawang kamatayan, which is what? Hell that's hell itself. Ang impyerno. Ito ang lawan ng apoy, ng dagat-dagatang apoy. That is the second death. At ngayon po, pag-uusapan natin ang pang-apat na gantimpala, okay? Ito po, nasa Revelation chapter 2 verse 17. Okay. Are you with me, guys? Okay. Praise God. Ayun. Now, read with me. Ang ikapat po na tatanggapin natin mana, no? Or gantimpala mula sa Diyos, is to eat of the heathen manna. Ito po ay medyo malalim, okay, sa ilang mga, lalo po sa mga first-timer natin mga kapatid. Gayun pa man, sa tulong po ng Panginoon, ito ay ating gagawin practical. Okay, ang Bible, lalo po ang Revelation, is full of symbolism. Okay, ganun pa man, ang aking dalangin, it is the most practical book. Now, it says like this, ang may pakinig, sa English po dyan pero I will read it in Tagalog, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kapag binabagit po dito ang iglesia, it talks about Christians, okay? We're not talking about building like this. Ang magtatagumpay, ayun, kagad, sinabi, no? Ang magtatagumpay, those who are living a victorious life in Christ Jesus, ay bibigyan ko ng manang natatago, a heathen manna. So, yan po ang isa sa mga gantimpala ng isang taong namumuhay na mananagumpay kay Kristo. A hidden manna. Anong ibig sabihin nun? Natatagong manna. Alam ba ninyo kung anong ibig sabihin yan? The hidden manna is the supernatural strength given to God's warrior who are performing His will. Okay? Let me reiterate. Ang natatagong manang ito po ay pambihirang at hindi karaniwang kalakasan, okay? At ito'y binibigay sa mga mandirigma ng Panginoon na gumaganap sa kanyang kalooban. Now, ano ba yung mana? Alam natin sa Old Testament, di ba? Kung saan ang bansang Israel ay dinala ng Panginoon, dinadala sa lupang pangako, sila'y kailangan dumaan
sa ilang at doon siya ay nagpaulan ng mana. What does mana signify? It talks about food, pagkain, di ba? So, when we are at the end of our strength, minsan po, marami sa mga mananampalataya, no, lalo tumatagal sa kanilang pagsunod, minsan, dinadala tayo ng Panginoon. There will be seasons in our life kung saan dinadala ka sa dulo ng iyong mga sarili. At the end of your rope, at the end of your strength ng iyong kalakasan, then, the strength of the Lord will take over. Yun po. Ito po, araw-araw kailangan maranasan natin ito. Kaya, yung mga bagay na napakikitungo ng Panginoon, ang kasalanan, yung mga bumibiyag sa atin, mga sa ating pag-iisip, sa anuman, no? Dati biyag tayo ng kasalanan, biyag tayo nito, so on and so forth. Pero alam po ninyo, nandiyan ang supernatural strength ng Panginoon, okay? Na kailangan natin, at lalo na sa paggawa ng kanyang kalooban, ay kailangan natin ang supernatural strength ng mula sa Diyos. So when we are at the end of our strength, tandaan ninyo, nandun ang Panginoon, ang kanyang supernatural strength ay magte-take over sa ating mga buhay. Siguro ang tanong natin, how do you get that hidden mana? Okay? Siguro ito ang katanungan natin, Panginoon, Pastor, paano natin mararanasan ang natatagong manang ito, yung supernatural strength na gumagawa ng kalooban ng Panginoon? Kaya makikita natin mismo sa buhay ng ating Panginoon na kanyang pinahayag, my food is to do the will of the Father. Di ba? My food, sabi niya, ang aking pagkain ay gawin ang kalooban ng Ama. So the same thing with us. Our food is to do the will of the Father and to finish the task He has given to us. Yan po nagiging pagkain natin araw-araw. Yung supernatural strength, yung hidden mana na kailangan nating kalakasan, lalo sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. Amen? Di ba napag-aralan natin ang candidate sa dagatin na po yung second death ay yung mga duwag. Imagine, duwag. Hindi sinabing nagkakasala ka, so on and so forth. Pero mga duwag, bakit sila'y kandidato, okay, para sa dagat na po? Sapagkat duwag sila, ayaw nilang gawin ang kalooban ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Nandiyan ba kayo? Kaya kung lalo na, ito ang isang kalooban ng Panginoon na napakatindi at nakasalalay ang iyong kainatnan, ang iyong kaligtasan, at ayaw mong gawin na napakaliwanag, sinasabi ng Panginoon, gawin mo ito! Pero nagmamatigas ka, duwag ka, nakala mo, susumbatin ako ng asawa ko, susumbatin ako ng magulang ko, susumbatin ako ng mga kapitbahay ko, umiikot ang buhay mo kung ano sasabihin ng mga tao, ang mangyayari, yung mga tao yon ang magdadala sa iyo sa isang impyerno. Bakit? Kasi, napakaliwanag na sinasabi ng Panginoon, gawin mo ito, sabat dito nakasalalay, okay? Ito ang aking kalooban, ito ang aking pamamaraan, pero hindi mo ginagawa, duwag ka, yan. At tayo patuloy na masasaktan, sapagkat may kapangyarihan pa ang pangalawang kamatayan sa ating mga buhay. Kaya, sabi ng ating Panginoon, my food is to do the will of the Father. At tapusin ang gawain na kanyang ipinagagawa sa atin. See? Ang bawat sa atin, okay? Gaya na sinasabi, your life has been designed. May disenyo ang Panginoon, may blueprint ka ang bautismo sa atin. At lahat ay nagpapasimula, okay, sa ating Panginoong Kristo. Ang kainatnan at gatimpalan ng bautisa ay kakaiba sa bawat personalidad at dinisenyo ng Panginoon. Tandaan ninyo ang sinasabi ko, sapagkat dito hindi nyo masasabing gaya-gaya mga Kristiyano. Okay? Meron kang motivation, meron kang passion, meron kang nain ka sa buhay kung saan ikaw ay gumagalaw, andun ang kaligayahan mo. Halimbawa, ang iba may kasiyahan na napakatas ng pinag-aralan, naatas ng kanya na-accomplish, at nandito, nagmi-missionary sa mga ketokin. Sayang kanyang karanasan, pero hindi, yun ang passion niya. Yun ang gagawin niya sa mga panahon na darating. Kaya mga kaibigan, you will never judge a person as of now. Kaya sabi ng ating Panginoon, iyan ang iwasan nyo, judge before the time. Ngayon pa lamang, tahimik, sarado. Kung wala kang zipper, bibigyan ko kayo ng zipper, libre. Sa ating mga bibig. Okay? So, the point is this, God has a design for your life. But in order to do that, you have to partake of the hidden manna each day. And what is that? And that my food is to do the will of the Father. At tapusin yon. Sabi ni Jesus sa John 17, bago niya harapin ang krus,
Father, sabi niya, I have finished the work which thou gavest me to do. Natapos ko ang gawain na pinagagawa mo sa akin. And he knows after a few hours, he will be what? He will be facing the cross. The same thing with us. Kaya, that is our food each day. Each time, ano man mga bagay ginawa mo ang kalooban ng Panginoon, then you are partaking, you are eating. Okay? Yung apo ko, favorite niya. Sabihin mo magaganda mga bagay, dapat huwag mawala ang pagkain. Okay? Sa kanya kung walang pagkain, sira ang araw natin. Okay? Alam po ninyo, gano'n din tayo. Dapat ang pinakapagkain natin ay ang salita ng Panginoon, ang kanyang buhay, ang kanyang kalooban. Amen? Yan ang magiging kalakasan natin sa bawat araw. Iyon ang magiging supernatural strength. Yan ang nagiging hidden manna. Kapag ang katawan na ito, lalo na po ako, tumatanda na, di katulad noon. Dati-dati, Sister Karina, nabubuhat ko siya. Ngayon isang leg na lang binubuhat ko. Malago ka pa rin, love. Okay. Ang katawan na ito, nature, no? It weighs down, unti-unti, nababawasan ng lakas, so on and so forth. Pero, sa isang tao na nabubuhay kay Kristo each day, hindi siya humihina, lumalakas. Bakit? Kumakain siya ng supernatural strength. Lagi nagkikikin yan. Kapag ang laman nito, okay, unting-unting nauubos, pero siya lumalakas sa kalooban at kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hallelujah! The hidden manna. So the question is, Pastor, kung ang pinakapagkain ko ay ang kalooban at gawin ang kalooban ng Diyos sa araw-araw at tapusin yung kanyang pinagagawa sa akin. Tandaan ninyo, tapusin yung ikanyang ipinapagawa sa inyo. Listen, very careful. I don't want you to be distracted. Okay, medyo malamig na ba? Pinatay ko po ang ilang mga blowers sapagkat malamig. So, but we have to maintain 2 air conditions running. Okay? So, now, ang tanong, kung ang pinakapagkain natin ay gawin ang kalooban ng Diyos at tapusin ang mga gawain na Kanya pinagagawa sa atin. Okay? Kung yan pinakapagkain natin at yung Eden manna natin, okay? Abang take note, sabi niya, ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, the hidden manna. So, ang magtagumpay, napakahalaga. So, ang tanong at ang araw-araw, malaman natin ang kalooban ng Diyos. Ang tanong po ng iba, Pastor, gusto kong gawin ang kalooban ng Panginoon. Ang problema, hindi ko alam ano ang kalooban ng Panginoon. Hindi ba? Iyan po ang nagiging problema ng iba. Kung ang pinakapagkain natin, ang gawin ng kalooban ng Panginoon at tapusin ito, take note, walang gaya-gaya dito. Meron kang motivation dito. Gaya ng isang kapatid natin, maggagawa. Yan kami po ngayon isinugo natin, naglilibot sila ngayon, nagbahay-bahay, nagbibigay ng mga trucks, so on and so forth. And when we were an evangelist, yung mga ilang young people dito, naglilibot sa buong Pilipinas. Yun ang nagiging pagkain natin, gawin ang kalooban ng Panginoon. Okay? So, pero hindi isang gabi na nakuha mo yun. Okay? Not instantly, it was born in prayer and in love. But the thing is, how will you know the will of God in your life? Di ba? Yan siguro ang katanungan ng iba. Posible bang malaman at tapusin kung si Jesus ay nagawa niya, okay, ang kalooban ng Ama at tinapos? Ang aking pong dalangin, kasi napakarami mga Kristiyano, huwag po tayong, nung una, ang sigasig mo, ang init mo, makikintal ka, okay, pinadit, dan ako aakakit. Ay ko po nigas bugon tayo, no? Ang aking pong dalangin na tayo po ay nagpasimula at patuloy ng painit, okay? Doon minsan nadadapa tayo, minsan lumalamig tayo. Tandaan po niyo, ang mahalaga nagpapatuloy ka. Sa iyong pagpapatuloy, as you press on in the Lord, patuloy tayong kumakain ng Eden manna. Umiinit ka sa Diyos. Iyon po ang aking dalangin. Doon yun po nagpasimula kami, no? Napakarami namin mga young people, hundreds, pero iilan lang, ang ilan po nangamatay na. So, ang aking dalangin, how will you know God's will in your life?
So, pag-usapan natin ngayon, very personal na, no? So, very personal na, bilang individual. Now, how will you know? Though, nadinig na natin ito maraming beses, how will you know God's will in your life? Ano ba sinasabi ng Bible kung saan ating malalaman ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay? Ito po, no, listen, alam natin ito. Ito po ang tinuturo ng Biblia paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos. Number 1, sa Romans 12 verses 1 and 2. Okay? Romans 12 verses 1 and 2 tells us the steps of how to know God's will for your life. Okay? Dito po malalaman natin ang mga akbang kung paano po natin, okay, malalaman ang kalooban ng Diyos para magawa ito, at kapag ginagawa natin, nakakakain tayo ng hidden manna, the supernatural strength, okay, at matapos ang gawain na kanyang pinagkaloob sa atin. Now, ito po sinasabi ng Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at nakaya-aya sa Diyos, na sa inyong katampatang pagsamba. Romans 12 verse 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyong kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. See? Romans 12, verse 1 and 2, dito makikita natin yung mga hakbang para malaman ninyo yung mga personal na kalooban ng Diyos at ito'y ating magawa. So the first verse, ito mo sinasabi, and this passage tells us, we are what? To offer our bodies as living sacrifice to God. Ihandog po, ialay daw ang katawan na ito. This body. Ito nakikita nyo, no? Maging payat, mataba, pandak, malawag, anuman. Okay? So, anumang dinisign ng Panginoon sa kasalukuyan. Now, this body has to be offered each day. Bawat araw, bilang handog na buhay sa Diyos. A sacrifice was very common po, part of worship among the Old Testament Israelites. Sacrifices were offered to God for a variety of reasons. But the sacrifice must contain blood. Yun po, no? Ginagawa po sa lumang tipan yan ng mga mananambang Hudyo. Lagi po yan, at may iba't ibang mga dahilan bakit sila po ay naghahandog. So it is any wonder then that the ultimate sacrifice po, which was Jesus on the cross, would naturally shed blood for the atonement of sins. Ang ating mismo, Panginoong Jesucristo, siyang ultimong handog doon sa krus, at doon nabubupo ang kanyang dugo para tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Because He offered His body as a sacrificial offering for the reconciliation between God and the children of God, we too should offer our bodies as a sacrifice. Ganon din po sa atin. Kung siya inialay niya ang kanyang katawan, ganon din po tayo. Ialay natin ang katawan na ito bilang handog. He showered His mercy upon us by giving us His Son. There's no better sacrifice than for us to offer ourselves to God. Wala na pong iba pang mainam at higit na handog, maliban po ihandog natin ang ating mga sarili sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, patuloy kumakatok ang Panginoon sa mga puso ng mga mananampalataya. Sabi niya, behold, I stand at the door and knock. Akala po natin yan sa mga hindi mananampalataya, hindi po sa mga Kristiyano. Una, na ito'y ginagawa ng Panginoon. Okay, gaya na nasabi ko, okay Lord, binuksan ko ang aking puso, magpasok ka. Kaya lang, diyan ka lang sa tabi, huwag kang kikilos. Maraming mga pintuan, mga silid dito, sa akin lang. Okay? Ganyan pong ginagawa ng maraming Kristiyano. Jesus, nasa puso ko. Si ikaw. Kaya lang, off limits. Ayun. Ng maraming mga Kristiyano. Kaya alam po ninyo, ang nice na Panginoon, now I'm saying it over and over again. Bilang maging, okay, ang pagiging ang handog natin ito ay maging kaaya-aya sa Diyos at katanggap-tanggap. Ang pagbukas ng ating mga puso sapagkat yan ang kanyang nais. Kumakatok siya sapagkat gusto niya manuluyan, okay? Maniran sa ating mga buhay, sa ating kalooban. Bakit? He wants to rest. He wants to take over your life. Okay?
Sapagkat He has designed your life. And you cannot make that, you cannot do that, you cannot follow that unless He is with you and controlling and directing your life. So, ang point ko po dito, there's no better sacrifice than for us to offer ourselves to God. Ang sarili nito, ang puso nito. Sabat yun ang pinakamahalaga. Hindi mo pwedeng i-offer yung kapitbahay mo na laging mong iniisip. Binabantayan. Ang tinga mo lagi nasa silid. Ano kayang sinasabi niya? Ano kayang kinakain niya? Ano kayang kulay ng kanyang mata ngayon? Kung yan ang buhay mo umiikot sa iba, alam po ninyo, hindi po pag-alay ng sarili sa Panginoon. Hello? You have to offer yourselves. Okay, sa ating Panginoon. This includes surrendering our lives, both spiritual and physical, to Almighty God, who is Creator over all, us all. Hebrews 13 verse 21, it's sinasabi, Hebrews 13 verse 21 says that Jesus will, tignan nyo, Jesus will equip you with everything good for doing His will. See? Ang gagawin na pang ipagkakalab ng Panginoon ang lahat ng mabubuting bagay para magawa mo ang kanyang kalooban. Amen? Hello? And may He work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Next, pagkatapos inialay natin ang katawan na ito, yun ang first step, no? Para malaman ang kalooban. Okay, pangalawa, we are not to conform to the pattern of this world. Okay? So, wag po tayong magsiayon sa takbo ng sanglibutan. Yung po ang pangalawa. The dictionary defines conform as to be in agreement or accord. Ang sa Tagalog, magsiayon. Yung pong ibig sabihin ng conform. That means we must turn our backs on what the world may offer us that is not in accordance with the Word of God. Amen? Kaya talikuran po natin ang anumang inaari ng sanglibutan sa atin. Okay? Lalo na pa, ito'y condoning blatant sin which God will not want us to participate in. Lalo na po ngayon, no? Buksan mo ang internet, buksan mo ang pahayagan, na andun lagi ang sanglibutan. Ang internet po ngayon napakabilis. Nag-check ka ng email, magpapapap ang ganito. Napakabilis ng kasalanan ngayon. Ang sanglibutan gumagawa ng kanyang pamamamaraan. Alam po ninyo, ang pinakamasibag ng mga tao nakikita ko, ang mga tao sa sanglibutan. Araw-gabi hindi sila tutulog. They are very highly inspired. Pero ang kanilang goal is to pull us down, okay, in our position in Christ at the right hand of God. Yun. Kung sila ganito ang kanilang sipag, let alone na kayong mga mananampalataya, kung saan po ang sanglibutan, kanya target tayong mananampalataya, to pull us down, lalo tayong dapat maging masipag. Okay? Kaya taligdan po natin anumang bagay ni handog ng sanglibutan. And we shall be transformed. Ano po yun? Ito ang pangatlo. Magiba, magbago, which means to change the nature, function, or condition of by the renewing of our minds. Yun po, pagbabago. Magiba nga takbo ng ating pag-iisip. Ito po ang samang bagay para tayo malaman natin ang kalooban ng Diyos. When something is renewed, kapag po nabago, we bring it into being. We restore, we regain, we replenish. When we have done all of this, the Scripture says, kapag ginawa natin ang lahat nito, we will be able to test and approve what God's will is. Yan. See? Kapag ginawa mo yan, ng mga akbang na ito, malalaman mo kung ano po ang kalooban ng Panginoon. We will know His good, pleasing, and perfect will. Malalaman natin ang kanyang mabuti at kaayayang at ganap na kalooban. His perfect will is what He ordains for our lives. Okay? Ang target natin ngayon, yung kanyang perfect will, the center of His will. Kapag ikaw ay kumikilos doon, in that area at realm, kumakain ka ng hidden manna. Amen? Yan po ang kailangan ninyo. At ako. So, to reiterate po, no, the steps to know God's will, ito po, ang mga hakbang para malaman ang kalooban ng Diyos para sa inyong buhay, from Romans 12, verse 1 and 2 are, number 1, surrendering our lives, offering this body as living sacrifices. Okay? Ito po, kailangan, alam po ninyo whether you like it, we are praying for each and every one of you. Lord, kahit na, forgive their sins, and just like me,
Okay? I'm praying for kayo po lahat. At inaalay po namin ang kanilang mga katawan bilang handog na buhay. We're praying for that. Whether you like it or not, or whether you don't know it or not, bilang pong pastor at magagawa dito, we're praying for that. Sabat nice namin kayo malagay sa sentro ng Panginoon, pero you have a part, and this is it. Surrendering our lives, offering this body as a living sacrifice, not conforming to what the world offers. Okay? Not conforming. Hindi tayo nagsisiayon kung ano mang inihandaw ng sanglibutan. And the renewal of our minds so that we will be transformed. At mabago po ang takbo ng ating pag-iisip para po tayo magiba at taakin ang direksyon ng Panginoon. So, paano natin magagawa yan? To renew our minds. Paano po? We study God's Word to know Him better. Hello? Pag-aralan nyo, pagnilay-nilayin nyo, pagbulay-bulayan ninyo. Okay? Ang salita ng Panginoon. Ngayon po, there are many means, no? Guys, sinasabi ko sa inyo, etong panahon, gaya ni Joseph. 7 years of plenty tayo and 7 years of famine. 7 years of famine will come. Ngayon, pinahintulong ng Panginoon na tayo kumain ng kanyang mga salita. Magpakataba kayo. Magpalakas kayo sa inyong panloob na tao. Dapat natin malaman yan at gawin. Kung hindi, kapag dumating ang 7 years of famine, panahon na kung saan masusubok ang lahat ng mga tao. At ito po ay malapit na dumating. Kung kayo po ay, I don't know, no? Though we're not really into it, but there will be truth on it. Na sinasabi, if you are, yun po, no, alam nyo, yung sinasabing 4 blood moons, okay? Kung saan, yun pong sinabi kong mga palatandaan, kung saan, listen, this coming year, okay, will be very significant. Ito pong pakiusap ko, huwag na po tayo maglaro, okay? Sapagkat yung mga tao ngayon at mga makadiyos na mga lingkod ng Panginoon, I would like to be so personal at malapit sa inyo. Ito po sinabi ko na nung last Friday sa ating mga manggagawa. Though I have said and declared to you that gaya po ni Brother Seymour, kung saan Nazarene minister, okay, na ginamit ng Panginoon during 1913, dito nagpasimula ang Pentecostal, ang lahat ng mga Pentecostal na movement ngayon at mga denomination. Way back sa LA, no? At the height ng ministry niya, sinabi niya, after 100 years, and that was 1913, sabi niya, ang pagkilos ng Panginoon ay higit pa sa kanyang ginawa sa mga gawa. Okay? In the book of Acts, kung saan there will be signs and wonders and miracles. Alam po natin yan. Sinasabi. At pagkatapos, sa Chicago naman, 1913, si Wood Heather, isa ring counterpart ni Wigglesworth, a lady healing evangelist. Si tinawag doon para lang mag-minister ng a week, no? Pero tumagal sila ng 6 months and every night, puno ang church. Hanggang sa kalsada, there were healings and miracles na nangyayari po. So, at sinabi din niya, 2 different persons, different states, no? Sabi niya, after 100 years, there will be greater than this that will happen. See? Sinabi. And napanaginipan po ng aking mentor, no? And he preached about the latter rain, yung masaganang ulan na ibubus ng Panginoon. Na hindi niya napapaginipan o in a vision na pinakita ng Panginoon Diyos sa kanya. So, we will compute 1913, sinabi nila 100 years, after 100 years, and that was 2013, nakaraan. So, the point is this, kaya, okay, induktong ko naman para mag-correspond. Ngayon naman sa internet, makikita nyo, sinasabi, di ba? Though meron silang mga biblical support, kung saan sa Old Testament, sinasabi sa Book of Joel, sinasabi, the sun will turn dark, and the moon shall turn blood before the coming of the Lord. See? Ang araw ay didilim, at ang buwan ay magkukulay ng dugo. Ang NASA, okay, ito'y secular na, no? Ang National Aeronautics Space Administration. Nagpalabas po ngayon na meron magaganap na o yung tetrad tinatawag nila, 4 blood moons. At ito po ay dumapo pa
sa kapistahan ng bansang Israel, the feast of the nation of Israel. Ang unang blood moon ay magaganap sa April 15. Kung saan po makikita nyo, ang buwan ay magiging dugo ang kanyang kulay. At 2014, this year, 2014, at yun po sa kapistahan ng Pasko, the Feast of Passover, yun po ang una, no? Yan po ang prediction ng NASA. Okay? Itong prediction ng NASA. At ang second po na magaganap ang 4 blood moons is a Feast of Tabernacle. And that will be October of this year. At the middle po naman, sinasabi, magkakaroon naman ng total eclipse. Kung saan ang araw ay magdidilim na panandalian, okay, sapagkat ang araw po, ang buwan ay tatakpan ang araw. Kaya magkakaroon po ng kadiliman. Okay? This year again. Hello? Yan pong sinasabi, no? Yan pong sinasabi ng ilang mga pastor at manggagawa ng Panginoon. 4 po ito. At ganun din pa naman, 2015, Feast of Passover na naman, another blood moon, and October, the same thing. Noong po nagkaroon po ng mga, ang buwan ay naging kulay, dugo, during the 40s, at madalang po mangyari ito. Minsan, 2 centuries, hindi ko na po I could not base that, pero kapag lumilitaw po ang buwan ay nagiging kulay dugo, merong significant events na nangyayari. Okay? Merong nangyayari. Merong masama at merong mabuti. The point is this, baka ito na, okay? Yung dinadalangin natin, there will be an outpouring of God's Spirit, okay? Na magaganap. Kaya maghintay po kayo. And I pray, kaya ito po ang pandaman ng maraming mga magagawa ng Diyos ngayon. That this coming years, it will change the course of this world. Kaya po, kayo na taga Mount Zion, please be sensitive and be serious of what God is about to do in the events in the course of this world. But it will start within us. Amen. Yung habang nadidinig ko, nagtuturo, tinitignan ko yung mga pastor, meron silang mga dinagender sa mga current events At napaka-accurate nila. Sabi nila, this is it. Yung pang sinasabi nila. This is it. Ang kanilang paniwala, baka ito na pagbabalik ng Panginoon. Doon sinasabi, mangyayari ito, mga bagay na ito, the sun will turn dark and the moon will turn blood before the coming of the Lord. Yun ang kanilang sinasabi. At puno po ang Bible na ganyan. So, sinasabi ng Bible, sinabi mismo ng ating Panginoon, there will be signs in the heavens before the coming of the Lord. I'm saying this so that you may know the will of God. Whatever will happen, okay? Ngayon, nasa 7 years of plenty tayo, so to speak, katulad ng kay Joseph. But time will come, 7 years of famine will come in this world. Kapag tayo inuusig na, kapag tayo hinahabol na, so ngayon we enjoy the liberty and the freedom to worship God like this. But there will come a time, mayroon mga sundalo dyan, mayroon mga tao mula, mga pwersa, kung saan babawalan ng lahat ng mga pananambahan katulad dito. Even the freedom right now sa states, is being controlled now. Hindi ka na pwede magsalita ng ganito grupong mga tao. Kasi unti-unti nakikita na po natin. Antichrist and Spirit is already moving, preparing things, but we know Jesus is in control of all of this. Nakikita niyo ba? Yung nag-explode na planets at yung kanyang materials, it forms the hands of God. At sinasabi sa Yao, dito na-coincide, di ba? Ang science at ang religion. See, God is showing all of this for a purpose. Kung siguro sabi ng Panginoon, ay niyo maniwala, baka gagawa na tao ito. I'm moving, I'm touching the universe, the space, kung saan hindi pwedeng hawakan ng tao at manipulate. Di ba? So I'm saying this, bilang po pagmamalasakit sa inyo. So that we will eat and partake of the hidden manna. Pero kailangan tayong magtagumpay.
Yun ang kanya sinabi. Magtagumpay. So ano yung pagtatagumpayan natin? When you partake, okay? When you eat the food, when you eat the manna of supernatural strength, ipagkakalob ng Panginoon sa inyo. At alam niyo po, ang aking paniwala, when you do God's will, ano man ating nararamdaman, ano mga bandages natin, mga sakit natin, God can heal us along as we align ourselves to the will of God. Lahat ng mga bagay na bumibiyag, tumatali sa atin, nagpapabigat sa ating pagtakbo, pagtungo sa Panginoon, nalalaglag yan, nalalaglag. Amen? So my friends, I'm saying this, I'm very serious, okay, as your pastor and friend. We love you, that's why we're saying this. Give your best shot now in the Lord. Amen? He wants you to live a victorious life. It is possible, not with the strength of the flesh, but with the resurrection life that is in you. Okay? But we have a task. Meron tayong bahagi. Okay? So, what? Do God's will. Every time you do God's will, you partake of the hidden manna. And finish the work, okay, na Kanya pinagagawa sa inyo. And we can, okay, by His grace and by the Spirit working in us. So, ito po sa mga reward, di ba? Na pagkakalob ng Panginoon. So, when we do God's will, okay, then that's a reward that He will give us. He will feed us, not only in this world, but in the world to come. We will continue to be fed, okay, with the hidden manna. And that is His life working in us. Amen? So let's all stand, please. Hallelujah.